Sa likod ng tapang at tigas ni Tanggol di Magwiba, may mga haliging nagpapatatag sa kanya, mga babaeng humuhulma sa kanyang puso sa gitna ng marahas na mundo. Ang kanyang ina na si Marites, ang kanyang lola Tindeng at ang babaeng minamahal, si Mokang. Sila ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas. Ngunit sa buhay ni Tanggol, ang pagmamahal ay isang tabak na may dalawang talim. Ito ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban, ngunit ito rin ang naglalagay sa kanila sa bingit ng kapahamakan. Si Lola Tindeng ang kanyang konsensya. Sa bawat sermon at pangaral nito, naroon ang walang sawang pag-asa na magbabago ang kanyang apo. Ang mga kamay nitong kulubot na ang nagpunas ng kanyang mga luha noong bata pa siya, at ang mga kamay ding iyon ang humahaplos sa kanyang mga sugat ngayon. Ngunit bawat gabi, nakikita ni Tanggol ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang lola, isang takot na baka isang araw ay bangkay na lang niya ang iuuwi sa kanilang munting tahanan. Ang pagmamahal ng kanyang lola ay isang ilaw, ngunit para sa mga kaaway ni Tanggol, ito ay isang target. Si Marites, ang kanyang ina, ay isang salamin ng kanyang mga pagkakamali. Ang pagmamahal nito ay komplikado, puno ng pagsisisi, ng panghihinayang at ng pagnanasang bumawi. Gusto niyang protektahan ang kanyang ina mula sa gulo, ngunit ang presensya niya mismo ang nagdadala ng anino ng mga Montenegro sa kanilang pinto. Paano niya sasabihing mahal kita kung ang bawat paglapit niya ay naglalagay ng presyo sa ulo nito? Ang pagiging anak ay naging isang pasanin, isang panganib na hindi niya kayang talikuran. At si Mokang, ang kanyang puso. Sa piling ni Mokang, si Tanggol ay hindi isang siga ng Quiapo. Siya ay isang lalaking nagmamahal, nangangarap ng simpleng buhay, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay isang ipinagbabawal na sayaw sa gitna ng digmaan. Bawat pagkikita nila ay isang sugal, bawat halik ay may kasamang panganib. Nakita ni Tanggol kung paano nagbago si Mokang, kung paano siya natutong maging matapang, ngunit